Magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko lang muna ang ating dark chocolate. Okay. So, dito lang po mag-order. Yung gustong makatikim nitong pinakamasarap na tabliya or kakao na natikman ko sa balat ng lupa. Okay. Nakita ko sa post ni retired Air Force General Romeo B. Pukis. Yung isang post niya, sabi niya, great ironies in the government's war against the communists. Number one, the most effective fighters against communist propaganda, Jeffrey Celes and Dr. Lauren Badoy are in jail. So, kung ituloy ko itong kanyang post, makikita mo yung all-out support niya, nakikisimpatya siya kay Eric and Dr. Badoy. And then, another post, mas bagong post, sabi niya, kung ganyan din lang ang kalidad ng ating mga mambabatas, meaning yung mga congressmen na nagpakulong kay Eric and Dr. Badoy, magpapakulong na rin ako kesa magpaabuso sa mga iyan. Isang malaking karangalan iyan, yung magpakulong. Wow! Retired general, 3-star general na ito ngayon. Yung pension niya, 3-star eh. Handang magpakulong. Kinoconsider niyang malaking karangalan yung makulong siya para sa paglaban ng karapatan. Okay, may napanood din ako na sa Reels, yung statement ni Jeffrey Celes na handa siyang makulong for life to fight for his right and for the right of others. Panoorin natin sandali ito at magbigay ako ng comment. Maliwanag po na ito'y kangaroo court, paglabag sa konstitusyon at saligang batas. I can be interviewed, brother. Hindi po kayo korte. Hayaan mo ko magsalita. Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right. Otherwise, I will lose my right and the people's rights. Okay, so nakakabilib itong Eric. And kapansin-pansin yung parang pinipigilan siya ng isang staff ng Kongreso. Kaya sabi niya, brother, karapatan ko itong ma-interview. Huwag mo akong pigilan. Grabe itong Kongreso. Wala na. Silent martial law. So, kangaroo court. Sabi niya, kangaroo court. Ano yung kangaroo court? Yun po, term ng mga NPA communist. Ang daming biktima ng kangaroo court. Ang kangaroo court po, mga style ito sa mga barangays na kontrolado ng NPA. Ang sino man na naisumbong kunwari may kasalanan, haharap lang sa mga NPA commanders. Sila na yung korte. Represent na yan. At sentensyado na siya yung korte na wala kang kalaban-laban. Yan ang kangaroo court ng NPA. Kaya sabi niya, this is a form of kangaroo court. I agree. Yung ginawa ng Kamara, lower house na pagkulong kay Dr. Badoy and Eric, it's more malala pa sa kangaroo court. Kaya okay lang, mga NPA, mga nasa liblib. Yan mga mambabatas. Binabayaran sila, sinusildohan ng taxpayer. Tapos, sila yung gumawa ng batas, yung sotolo. Tapos ayaw nilang sundin. Anong tawag mo dyan? Sobra pa yan sa kangaroo court. Kaya, nakakabilib, nakakahanga. Itong sabi ni kay Eric na, ikulong nila ako for life. I'm willing, so be it. Kasi kung hindi ko ito gagawin, ang aking karapatan wala na. At yung karapatan ng ibang tao, iniisip din niya yung karapatan. Kaya,
isa kang bayani, isa kang modelo. Kayo, Dr. Badoy and Calorin, mga modelo kayo. Kaya, I agree with General Pukis, yung sabi niya na sabi niya, the most effective fighters against communist propaganda, Ka Eric and Dr. Badoy, ngayon nakakulong na kayo. So, handang magpakulong si General Pukis. Ang tanong, si General Macanas, am I ready na magpakulong? Isip-isip ko, why not? Bring it on! Kung lalo na itong aking vlogging journey, baka may mabanggit ako dito at patawag sa kongreso, ipaharap, i-cite in contempt, so be it. Kulong kung kulong. Sinong tatakutin ninyo? Total, ang buhay ng mundong ito, sandaling buhay lang ito. Mas mabuti na lang yung makulong ako na may ipinaglalaban kaysa yung mabuhay na walang karangalan. And by the way, speaking of kulong, naka-experience na po akong nakulong 2 beses nung kabataan ko. Kaya alam ko yung buhay kulungan. Alam ko yung buhay, makarelate ako yung hirap ni Ka Eric at Dr. Badoy ngayon. Lalo na't nag-hunger strike sila. So, hindi po ako takot makulong, it's an honor. And speaking of kulong, meron pong 2 klase ng kulungan. Physical na kulungan, yung nagkasala ka sa batas ng bansa, human laws, kaya makulong ka sa mga kulungan. Kaya lang, ang mas importante na i-share ko sa inyo is, meron ding spiritual na kulungan. Na ang babagsakan mo is, yun na. Kung hindi ka maka-get out yung spiritual na kulungan, bagsak mo, eternal condemnation in hell. Ano po yung spiritual na kulungan? Tayo po lahat makasalanan. We are all slaves to sin. Ang tao po merong sinful nature. Na yun ang yung buhay ko is nagapos ako sa kasalanan nung una. Kahit alam kong masama, ginagawa ko pa rin. Bakit? Because I am a slave to sin. So, lahat po ng kasamaan sa buhay na pagdaanan ko, kaya nga nakulong ako ng 2 beses. Hindi ko na lang muna, yung hindi na-i-vlog ko na ito noon, kaya lang, basta, mga kasamaan sa mundong ito na pagdaanan ko. Dahil nakulong ako ng kasalanan. But, ito, by the grace of God, nakalabas na ako sa kulungan. Paano ako nakalabas? Sa kapangyarihan po ng Diyos. Dahil sa kapatawaran ng Diyos. Dahil sa ebanghelyo o good news ng Panginoong Hesus. Yung ABC. Tinanggap ko yung ebanghelyo o gospel. Ano ang ABC? Accept. I accepted that I am a sinner. At humingi ako ng tulong sa Diyos para makalaya sa kasalanan. Then B. Believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. I repented of these sins. And as I repented, yung heartfelt repentance, number C, commit. I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Sabi ko, Panginoon, makasalanan po ako. Kahit ayokong gumawa ng kasalanan, nagagawa ko pa rin. Please help me. Para makaiwas sa kasalanan. Take control of this life every day. And yun na po, yung kapangyarihan ng Diyos, yun na I am now a slave to God. Ang nagko-control na sa akin, ang Holy Spirit. Hindi na yung kasalanan. Ang kasalanan, nasa labas na ng buhay ko, nanunokso na lang.
But the power living in me is the power of the Holy Spirit. Yun na po. I can say no to sin. Nakalabas na po ako sa kulungan. Kaya kung ako, hindi na ako takot mamamatay, itong physical, kaya hindi rin ako takot makulong, so be it. Ano ba yung kulungan na yan? Rehas lang yan. But I have my Lord Jesus Christ in my life. I am happy. I am at peace with God. So be it kung anong mangyari sa akin itong vlogging journey ako ngayon. Basta I'm sure, because of the love of God, the love of Jesus Christ, kung ano man mangyari sa akin dito, I am assured of my eternal life in heaven. Yan po. Ang paano tayo ma-set free sa kulungan ng kasalanan. Isa lang po ang makakapag-set free sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Okay, balik tayo dito sa kay Ka Eric at Dr. Badoy. Hanggang kailan kaya sila magtitiis? Let's pray for them. Dahil ang laban nila, hindi lang para sa kanila. Ang isip nila, ang puso nila para sa bayan. Kaya nga, laban kasama ang bayan. Yun ang programa nila. Laban ito ng kasamaan at kabutihan. At sina Ka Eric at Dr. Batoy nasa panig ng katotohanan, panig ng katotohanan para sa bayan. Kaya suporta na. Salamat po, Sir General Romeo B. Pokis. Ituloy nyo ang inyong Facebook post. Nakaka-inspire po kayo. Kaya, nandito lang po kami, ang iyong mga kapwa retired na palaging nag-aabang sa inyong post. At sana, magiging matiwasay pa ang administrasyong ito na kapwa nating sinuportahan noong panahon ng eleksyon. Sana magbago pa ang takbo ng administrasyong ito at ang Pangulong Marcos, matapos niyang kanyang termino with flying colors katulad ng kanyang amang Marcos Sr.